At ngayon nakikita na natin si Pangulong Bongbong Marcos na papasok sa main session hall ng Batasang Pambansa para sa pagsisimula ng kanyang State of the Nation address. It's currently 3:57 in the afternoon. So mukhang right on time itong SONA ng ating Pangulo. At ito nga ang kanyang paglalakad, papasok sa loob mismo ng plenaryo. At kapansin-pansin, no, Atom, that by this point, wala nang nakapaligid, wala nang nasa labas ng plenaryo, lahat nag-aabang na sa loob dahil ito na nga ang pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, oras na siya ay nasa loob, dediretso na siya sa podium, and then both houses will call the joint session to order at umpisa na ng kanyang talumpati. Every year nakikita natin ito, yung kanyang paglakad mula dun sa holding area papunta sa plenary hall. At talagang Ladies and gentlemen, symbolic din yung kanyang paglalakad. Of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Mr. Sofronio Vasquez III. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer. Aming Amang manlilikha,
kasihan niyo po kami ng inyong dakilang presensya. Paghariin niyo po sa pagtitipong ito ang inyong kabanalan. Buksan niyo po ang aming isipan, siyasatin at dalisayin ang aming kalooban. Liwanagan ang aming mga kadiliman, ituwid ang aming mga kalikuan, at mabunying itanghal ang inyong katotohanan, katuwiran at kabutihan. Mangusap po kayo sa amin upang malinaw naming masuri ang kalagayan ng bansa. May pagpasalamat ang mabubunting hambag naming lahat at mapagnilay-nilay ang aming bawat pagkukulang. Turuan po kaming ipagdiwang ang bawat tagumpay, ipagloksa ang mga kabiguan at ituwid ang bawat pagkakaliko. Sa pagtitipong ito, lapo ninyong ipaliwanag sa aming lahat ang pananagutan ng bawat isa sa pagbuo at pagpapalakas ng isang dakilang bayan. Turuan niyo po kaming higit pang lumalim, lumawak, at tumaas ang pagkaunawa at pagtupad sa banal na layon ng pamumuno at pamamahala. Patuloy niyo pong ipabatid at idiin ang pananagutan sa inyo at sa sambayanan ng bawat isang opisyal ng gobyerno at pinuno ng mga sangay nito. Matagpuan niyo nawa kaming lahat, pinuno at pinamumunuan, na lalo pang puspusang nagtutulungan sa pag-angat at pagsusulong sa bayan tungo sa magandang kinabukasan. Salamat po sa mga mabuting nagawa na ng pagtutulungan tungo sa pagbuo ng bago at umuunlad na Pilipinas. Adhika po naming makitang lalo pang payapa, matatag, masagana at maligaya ang pamayanan. Sa ikatutupad nito, basbasan niyo po kami ng wagas na katapatan sa inang bayan at bigyan kami ng ibayong determinasyon at lakas sa paghubog ng bagong Pilipino at bagong pagkamamamayan. Pagbuklurin niyo po kami ng bigkis ng pagkakaisa, ang mga pinuno at pinamumunuan, mga namamahala at pinamamahalaan. Kaming lahat ay masumpungan niyo nawa sa matapat na pagtupad ng mga banal na tungkuling nakaatang sa balikat ng bawat isa. Ituro niyo po sa amin na laging pahalagahan, unahin ang kalinisan ng puso, katapatan sa paglilingkod, at debosyon sa tungkulin. Ang lahat po ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat ayon sa inyong banal na pangalan.